ito yung panibago na nating tutorial. Ito naman ay tungkol sa arithmetic means, kung saan ito pa rin ay related sa ating mga sequences, sa ating mga arithmetic sequences. So, ano nga ba ang mga arithmetic means? So, sabi nila, ang arithmetic means, madali siyang tukuyin base sa ganitong format. So, isipin na lang daw natin na ito ay isang arithmetic sequence. So, isa daw itong arithmetic sequence kung saan si A1 at saka si B ay yung first and last terms mo. So, kapag ito daw ay arithmetic sequence, and then si A yung first term, si B yung last term, lahat ng numerong nasa gitna nila, nire-denote ni C1, C2, C3, at kung ano-ano pa, ito yung tinatawag nating arithmetic means. So, yun lang. Yun lang sinasabing arithmetic means. Okay? Okay, so sample. Bigyan lang natin ng madali. So, sample lang sa magandang example ng arithmetic mean. So, wari binigyan ka daw ng arithmetic sequence na 3, 6, saka 9. Tinanong tayo anong kanyang arithmetic sequence. Ito ay 6. Okay? So, pag binigyan naman tayo ng 2, 4, 6, saka 8, ang ating arithmetic mean ay 4 at saka 6. So, yun lang. So, kung ano lang yung nasa gitna ng first term and last term, yun na yung arithmetic means. Okay. So, dahil yan yung definition ng arithmetic means, mas maganda pumunta na tayo sa mga example. Okay? So, naka-flash sa screen yung unang example na ating sasagutan. So, ito daw yung we try to insert 3 arithmetic means between 5 and number 37. So, paano ba natin ito sasagutan? So, unang-una, tignan natin kung ano yung mga pinagsasabi dyan. So, sabi, there are 3 terms. So, meron daw 3 terms in between 5 and 37. Okay. So, dahil meron kang 3 terms in between 5 and 37, so, pwede na lang natin siyang isipin na ang first term natin ay 5, and then, meron tayong 3 terms in between. So, dahil dyan, alam natin na ito ay si A1, alam natin na ito ay si A5. Ang tanong ngayon, ano tong tatlong to? Okay, so paano natin ito gagawin? So, syempre, balikan pa rin natin kung ano yung napag-aralan ng mga unang linggo, kung saan babalik din tayo sa ating arithmetic sequence, kung saan yung equation niya, meron tayong an is equal to a1 plus n minus 1 multiplied by d. Okay? So, kung titignan natin, meron na tayong a1, meron na tayong a5. So, malamang pwede na natin siyang gamitin dito sa equation na to. Ang di natin alam ay si d. So, maaari natin makuha si d mula dito. Mula sa d na yon, pwede na natin makuha yung general equation natin. So, ang an natin, of course, si 5. Yan yung given sa atin. So, ito yung magiging 37.
A1 natin ay 5. Then, kung pang ilang term siya. So, syempre, this is 5. And then, multiplied by d. So, by simplifying terms, ito ay magiging 4 times d. So, 4d na lang siya. And then, gagawin tayo ng transposition. So, magiging 37 minus 5 is equal to 4d. So, lalabas na 32 is equal to 4d. Then, we both divide both sides by 4. So, lalabas that d is equal to 8. Okay? So, are we done with this one? So, syempre, hindi pa. Hindi pa tayo tapos dito sa problem na to. So, ano kaya ang susunod? So, since meron na tayong D, meron na tayong A1, pwede na natin makuha si A2, si A3, saka si A4. Okay? So, para natin kukunin si A1, si A2, A3, A4. So, balikan na lang natin yung arithmetic sequence ulit. So, how do we get A2? So, sorry if I use this type of A. Pareho lang naman siya. Okay? So, pag A2, n natin ay 2. Of course. So, of course, alam natin that D is equal to 8. So, pwede natin siyang gamitin. So, lalabas that A2 is equal to A1, which is 5, plus 2 minus 1 multiplied by 8. So, ito ay maging 5 plus 1 times 8. So, ito ay lumalabas na 13. So, ang A2 natin ay 13. Okay? Ang susunod naman natin ay ano na naman si A3. So, A3, same situation. Ayan natin ay 3. Hindi pa rin natin ay 8. So, lagay pa rin natin. Same. Ito magiging 2 times 8. Magiging 5 plus 16. So, ang A3 natin ay 21. Okay? So, meron na tayong dalawang pwedeng isingit na terms. So, doon na tayo sa last, which is A4. So, of course, unknown niya. Hindi natin alam. Pero alam natin that n should be 4. And of course, yung d natin ay 8. So, A4. Tapos, this one would become 5. Okay? So, inaulit-ulit lang natin. Plus 4 minus 1 multiplied by 8. So, lalabas na 5 plus 3 multiplied to 8. So, ito ay magiging 24 plus 5. So, this will come out as 29. So, A4 natin is 29. So, kung babalikan natin, si A2 natin ay 13. Si A3 natin ay 21. And then si A4 natin ay 29. Okay? Kung titignan natin,
kunin natin common difference between two terms. Ito ay 8, 10, 8, and 8. And lumalabas nga na isa talaga siyang arithmetic sequence. And nagtatali siya with the given. Okay? So, next example. Okay, next question. Ito naman. Mag-insert tayo ng 5 arithmetic means between 25 and 4. So, kung papansinin nyo, ang A1 natin, ay 25, and then, ang ating AN natin ay 4. Okay? Pero dahil nagbanggit na sila ng 5 arithmetic means between 25 and 4, ibig sabihin, kung gusto nyo talaga ng graphical approach, or dinadrawing nyo muna, so, ito, meron tayong A1, si 25, tapos meron tayong in between na 5. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos next si 4. Tapos kung bibilangin natin is A2, A3, A4, A5, at saka A6. And then of course, this would be A7. So, itong mga numbers na to, yun yung kailangan nating punan. So, same with the first problem na sinolve natin, ganun pa rin maging approach natin. Ang naging kaibahan lang nito ay instead of increasing yung value ng ating A, naging decreasing siya. Okay? So, ganun pa rin. Balikan nyo pa rin yung arithmetic equation wherein AN is equal to A1 plus N minus 1 multiplied by the common difference. So, dito at dito lang iikot yung mga problems natin. Especially for arithmetic means. So, AN, so that is A7. So, ito ay 4. Ang A1 natin ay 25. Tapos, ang N natin ay 7 minus 1. And then, yung D natin, of course, ito yung hindi natin alam. Once kasi na makuha natin yung D, it's very easy to get A2, A3, A4, A5, and A6. So, by simple manipulation ng mga terms natin dito, so, ito maging 6D, 7 minus 1, times D. So, ito maging negative 21. Tama ba? Negative 21. 60. Okay. Negative 21 is equal to 60. So, next. So, mukhang magiging butal ang ating values. So, divide natin both sides by 6. So, lumalabas na ang ating D ay equal sa negative 21 over 6 kung lowest term. Ito ay magiging divisible siya by 3, pareho. So, ito ay magiging 7 over 2. So, negative 7 over 2. Yan yung kanyang common difference. Or, kung with decimal value, ito ay magiging negative 3.5. So, yan. It's negative 3.5. Since meron na tayong common difference, napakadali na kunin ng A2, A3, A4, A5, and A6. So, kung tutusin, kahit kunin na lang natin yung A2, and then kayo na bahala kumuha for A3, A4, A5, and A6. So, trial lang. Kunin natin si A2. So, si A2 natin, hindi natin alam. Siyempre, alam natin na this is N is equal to 2. And then, alam natin yung difference, which is defined na as negative 3.5. So, substituting the values sa ating equation, lalabas na A2 is equal to A1. A1, defined na rin naman na. Alam natin that this is 25.
plus 2 minus 1 multiplied by negative 3.5. So, 25, tapos ito, 1 times negative 3.5. Yan. Then, this will become 21.5. So, ang A2 natin ay 21.5. So, ang pinakamadaling gawin dyan, yan na, once na meron na kayong value dyan, mag-subtract na lang kayo na mag-subtract ng 3.5 para makuha nyo yung hanggang sa A6. Okay? Pero it's better if you try to determine yung terms by using the arithmetic equation. Pero just to confirm or to affirm kung tama ba yung mga sagot nyo, ilalagay ko na yung mga sagot dito. So, this should be 21.5. Tapos, babawasan ulit natin ng 3.5. So, lalabas na ito ay magiging 18. And then, 18 by the minus 3.5. So, lalabas na 14.5. So, minus ulit ng 3.5, magiging 11. 11 minus 3.5, lalabas na 7.5. And minus 3.5 ulit, magiging 4. So, these are the answers or the means in between A1 and A7. Wherein, yung second term, determine natin by using the arithmetic equation. And then, the other terms, ginamit natin yung by nag-add tayo or nagsusubtract lang tayo ng common difference. But anyway, you can still derive it by using the equation. Okay? So, ginawa lang natin shortcut para mapabilis ang ating discussion dito. Okay? Okay? So, next problem. Sagot lang tayo ng sagot. So, ang tanong naman, what are the first and last terms of an arithmetic sequence when its arithmetic means are 36.6, 33.2, 29.8, and 26.4? So, dito naman sa naturang problem na ito, so, yung unang dalawang problem natin, binigay yung first and last terms. Pero ngayon naman, kabaliktaran. So, para mas madali nyo ma-visualize, si A1 hindi natin alam. Okay? Pero binigay sa atin si 36.6. Okay, di ko na pala nilinyan. Ganon din naman pala. Anyway, 33.2, 29.8, 26.4, tsaka yung last ay si AN. So, hindi natin alam yung first term, hindi rin natin alam yung last term. Pero alam natin na, of course, is the first term. Dahil ito, pangilan siya. So, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito, this is A6. So, siya yung last term. Okay? So, how will we solve this one? Paano natin ito gagawin? So, kung tutuusin, dahil alam naman natin na arithmetic sequence yan, kahit na anong terms dyan, kumuha ka lang ng pares basta magkasunod, makakuha na natin yung common difference. Okay? Okay. So, kahit anong dito, pwede natin makuha yung difference. Kunyari ito, si A2 at saka si A3. A3 and A4, pwede rin. A4 and A5, pwede din. Kung nakuha nyo or tinry nyo mag-subtract ng bawat term and hindi magkaparehas yung lumabas or may isang naligaw, ibig sabihin dito arithmetic sequence. Pero dahil ito nga isang problem na nagawa para sa ganitong topic, malamang dapat they should have the same common difference. Common na, same pa. Anyway, okay. So, pinakamadali, of course, huwag na natin pahirapan ng ating sarili. Para kunin natin yung D, gamitin natin si A2 at saka si A3. So, ang tanong pala, bakit natin kinukuha si D?
kung babalikan nyo yung ating arithmetic sequence na equation, kailangan natin makuha muna si D. Okay? Naghanap muna tayo ng mga sangkap para maluto natin ang isang pagkain. Parang ganun siya. So, ang D natin, ang A3 natin ay 33.2. Subtract tayo ng 36.6. So, kung mapapansin nyo, dahil decreasing siya, expect natin na yung common difference ay negative. Subtract natin, ito ay magiging ilan yan? So, ito ay magiging ito ay magiging 0.4 and then this is 3. Okay? So, ito ay magiging negative 3.4. So, ang common difference na ay negative 3.4. So, para madali siyang i-check, ito, try nyo lang i-add dito. So, magiging ito ba siya? Okay? So, yan. So, ang common difference natin ay negative 3.4. So, ang tanong, anong gagawin natin dyan? So, babalikan ulit natin. Lagi nyo lang babalikan. Ano ba si arithmetic sequence na equation? Lagi lang dito yan iikot. May iba man yung wording sa isang problem, ito at ito pa rin gagamitin nyo. So, kung titignan natin, si A1, hindi natin alam. Si N, malalaman natin, depende sa kanyang order o kung nasang arrangement siya. And D, nakuha na natin. Si AN, syempre, ito, nakadepende siya kung pang ilang term yung gusto nating malaman. Kung iisipin natin, kung ginamit natin itong A2, alam natin yung value niyan, si A2. Alam na rin natin yung value ng N, which is 2. Alam na rin natin yung value ng D, which is na-derive natin kanina. So, kung titignan natin, A1 na lang yung matitira, wherein, isa yun sa hinahanap natin sa ngayon. So, let's try it out. So, using A2, yan. Kung tutusin, pwede nyo rin gamitin yung ibang values. Pwede to, pwede to, pwede to, pwede to. However, of course, kung nyari ito ginamit nyo, yung N nya ay magiging 3. Okay? Yan. So, I think, nagets nyo naman siguro yun. So, try natin kapag N is equal to 2, wherein yung A and A2 is equal to 36.6. So, yan. So, substitute lang natin para madali. So, lalabas na ito ay okay. So, 36.6 is equal to A1 plus 2 minus 1 multiplied by negative 3.4. So, ito ay maging A1, 2 minus 1 times negative 3.4 minus 3.4 tapos 36.6 by transposition. Okay, naglipat-lipat tayo ng terms. 36.6 plus 3.4. So, ang lumalabas na value niya ay ilan yan? That would be 40. So, lumalabas, ang A1 natin ay 40. Okay. So, ang tanong ngayon, how do we get the last term? Or si A6. Okay? So, kung titignan natin, based sa equation ng arithmetic sequence na yan, kailangan mo lang si A1. Kailangan mo lang ng N, kailangan mo lang ng D for you to get any value of AN. So, since meron na tayong A1, meron na rin tayong D, meron na rin tayo ng N, madali na lang to. So, para makuha natin si A6, or that's the last term, okay? Siyempre, list natin kung anong given natin. Alam natin that N is 6. Alam natin that the D is equal to negative 3.4. So, let's try using these values. So, pag ginamit natin itong mga values na to, A6 is equal to A1. Ito ay, ano yung A1 natin? Ito ay 40 plus 6 minus 1 multiplied by negative 3.4.
So 40 plus 5 times negative 3.4. Okay? So, ito ay dahil positive times negative, magiging negative na to. So, this is 3, 4 is... So, ito, pinag-multiply natin to, ito may negative 17. So, ang A6 daw natin ay 23. Okay. Para ma-summarize lang kung ano yung sagot natin. Ang sagot natin kay A1 ay 40. So, pwede naman natin i-verify. 40 at saka si A6 ay 23. Okay? So, ayan. That's question number 3. Okay? So, next problem. So, ito yung ating number 4 problem. So, ang tanong is, the arithmetic mean between two terms in an arithmetic sequence is 74.5. If one of this is 97, find the other term. So, dun pa lang, dinedefine niya na kung ilan yung bilang ng ating terms. So, kung titignan natin, meron lang tayong of course yung extreme, si A1 saka si AN, and then meron lang isang number or meron lang tayong isang arithmetic mean sa gitna nila. So, ang tanong, kunin daw natin yung isang term. Okay? So, lumalabas, meron lang tayong A1 at saka AN, and then meron silang arithmetic na isa. Okay? So, A1, A2, ang gawin na lang natin siya A3. Okay? So, based on, alam natin na si A2 ay 97. Okay? Oops. Alam natin that A2 ay 74.5. And then the other one is 97. Okay? So, we need to find A1. Okay? So, dahil alam naman natin na ang arithmetic sequence ay pare-pareho ng common difference, doon tayo mag-umpisa. Kunin agad natin yung D, kung saan ito ay A3 minus A2. So, lumalabas na ito ay 97 minus 74.5. Okay? So, pag sinubtract natin yan, lalabas na ito ay magiging 2.5. 2.5 yung dito. Tapos, 9 minus 7, it's 2. So, ang difference ay 22.5. Okay? Yeah. So, ang next thing there is how to get A1. So, paano natin kukunin si A1? So, ganoon lang din. Babalikan natin yung arithmetic sequence na equation kung saan ito ay magiging AN. Okay? So, halos paulit-ulit lang yung problems na to. So, ang AN natin. Okay? Ano ba yan? Gamitin na lang natin si A2 kung saan ito ay 74.5. Tapos, ang A1 natin ay hindi nga natin alam. Plus 2 minus 1 multiplied by D, which is 22.5.
So, A1 plus 22.5. So, by transposition, 74.5 minus 22.5. So, lumalabas, ito ay 2 okay. Ang A1 natin ay 52. Oops, hindi ko pala nasama yon sa solution. But anyway, babalikan natin. A1, okay, plus 22.5. And then by transposition, lalabas ito. And then lumalabas na yung A1 natin ay 52. Okay? Okay, next problem naman ay find the value of x if the arithmetic mean of 11 and 4x minus 19 is 4. So, lumalabas na meron na naman tayong tatlong terms sa ating sequence. Kung saan, anong number na to? This is number 5. So, sagutan daw natin itong number 5. So, meron daw tayong sequence kung saan this is 11. Okay? Tapos 4 and then 4x minus 19. Okay, so paano yan? How do we get these types of problem? So una-una, balikan nyo lang lagi ano ba ang definition ng arithmetic sequence. Ang arithmetic sequence ay meron siyang common difference. So, kapag pinagpares niya to at saka to, meron kayo makukuha ang difference. Pag ito at saka to, may makukuha kayo yung difference. So, ano ba nasasabi pag arithmetic sequence? Yung difference dito at saka difference dito should be the same. So, simula doon, makagawa dapat tayo ng equation. So, pangalanan na lang natin that the difference between these two ay D1. Sabihin na lang natin na ito ay D2. Okay? So, para makuha mo si D1, pero dahil ito ay arithmetic sequence nga pala, alam natin that D1 is equal to D2. And of course, yung common difference. So, si D1 ay equal kay 4 minus 11. So, D1 natin ay negative 7. Okay? Kung gusto niya i-verify yung D2, hindi pala natin i-verify, pero kunin natin yung difference between the two terms. Ito ay 4x minus 19. Okay? Minus 4. So, lumalabas, ito ay may 4x plus 23 D2. Dahil equal naman si D1 tsaka si D2, equate na natin siya. So, ito may negative 7 is equal to 4x plus 23. So, pag tinranspose natin to, so pinagpalit natin, 4x is equal to negative 7 minus 23. So, this is negative 30. Divide natin by 4. Oops. Divide natin by 4. Lalabas at this would become negative 7.5. Okay? So, ulit-ulit natin. In-equate natin yung D1 and D2. Ito na siya. At the same time, by simple math, simple operations, you divide negative 30 by 4, you'd get a value of negative 7.5. So, negative 7.5 daw yung value of x. Okay? Yan. So, that would be part 1 of the examples we have. So, kung tutusin, madami pa.
maganda if we try to learn the topic by using or trying to solve problems. Mas maraming tayong matututunan pag ganun yung ating gagawin. Ayan. So, okay. Sa susunod ulit na examples. Don't forget to invite your friends, invite your classmates to watch this tutorial. And of course, like and subscribe. And then if you have any request, kung meron kayong gustong pasagutan or meron kayong gustong gawa ng tutorial, then please don't hesitate to comment para ibigay nyo yung copy of what you want to be discussed. Ayan, so happy learning. Bye-bye.